Mabibilib ka sa kwento ng isang guro na pinagtripan at inabuso ng mga estudyante pero hindi nila alam na veteranong bayaning sundalo pala ito na tutugis sa mga kriminal ng lungsod. Ang pelikula ay pinamagatang The Substitute. Nagsisimula ang kwento kay Jonathan Shale, isang mahusay na sinanay na mersenaryo at dating operatiba ng militar na umatras mula sa isang misyon kasama ang kanyang elite team. Matagumpay nilang natapos ang misyon, ngunit di nagtagal ay natuklasan nilang may problema. Ang operasyong isinagawa nila ay hindi awtorisado. Lubhang ikinagulat nila ito at bilang resulta ng rebelasyong ito, sila ay tinanggal sa aktibong serbisyo. Wala nang misyon at utos na dapat sundin, naghiwa-hiwalay na ang mga miyembro ng grupo. Si Shale, na ngayon walang trabaho, ay nagpasyang umuwi sa Miami upang magpahinga at mag-isip kung ano ang kanyang susunod na hakbang. Nagpapalit ang tagpo sa maaraw at masiglang lungsod ng Miami. Dahan-dahang nag-zoom in ang kamera kay Jane Hetzo, isang masigasig at mapagmalasakit na guro sa high school. Ngunit ang katahimikan ng silid-aralan ay biglaang nagulo nang magkaroon ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Nagkaroon ng marahas na rambol sa pagitan ng mga estudyante at agad na naging malinaw na ito'y hindi isang karaniwang alitan. Agad na rumesponde si Jane at ang isa pang guro na si Sherman upang pigilan ang pananambang. Sa kabila ng panganib, nagawa nilang paghiwalayin ang mga nag-aaway. Matapos ang insidente, sinubukan ni Jane kausapin ang estudyanteng sinasabing may kagagawan ng lahat, si Juan Lucas. Hindi karaniwang pilyo si Juan. Siya ang kinatatakutang leader ng gang na tinatawag na Kings of Destruction o KOD sa pinaikling pangalan. Sa isang matatag ngunit mahinahong boses, sinubukan ni Jane abutin ang kanyang kalooban. Nagsalita siya tulad ng isang nag-aalalang ina. Hinihimok siyang pag-isipan ang kanyang kinabukasan at gumawa ng mas mabubuting desisyon. Ngunit wala itong epekto kay Juan. Tiningnan niya si Jane ng malamig, kinutya siya at tinakot pa siya na huwag makialam sa kanyang mga gawain. Bagamat natakot, nanatiling determinado sina Jane at Sherman na isumbong ang nangyari kay Principal Claude Rowley. Hinimok nila ang punong guro na kumilos laban kay Juan at sa kanyang gang, lalo na matapos sabihin ni Jane na siya ay tinakot ng harap-harapan. Ngunit hindi pinansin ni Rowley ang kanilang mga alalahanin, sinabing kulang pa ang ebidensya upang mapatalsik si Juan. Galit na umalis si Jane sa opisina at sinabing hahanapin niya ang ebidensyang kailangan ng punong guro. Pagkatapos ng klase, habang papunta sa kanyang sasakyan, napapaligiran si Jane ng mga miyembro ng KOD gang. Ang butas ng susi ng kotse ay tinapalan ng tila chewing gum, kaya nahirapan siyang buksan ito. Nilalait at inaasar siya ng mga gang member habang sinusubukan niyang gamitin ang kanyang susi. Gumawa ng senyas si Juan, ngunit hindi nagpadaig si Jane. Matapang niyang ibinalik ang parehong senyas, ngunit baligtad, bilang anyo ng pagsuway. Sa wakas, nabuksan niya ang pinto ng kotse at umalis, habang patuloy pa rin ang panlalait ng gang sa kanya. Pagdating ni Jane sa bahay, gumaan ang kanyang pakiramdam nang makita si Shale na naghihintay sa kanya. Tumakbo siya sa mga bisig nito, parehong masaya at napanatag na muling nagkita matapos ang matagal na pagkakahiwalay. Ipinaliwanag ni Shale, may nagsabi sa kanya na natanggal na siya sa serbisyo militar. Nagtawanan sila at pinag-usapan ang hinaharap. Iniisip kung ano ang gagawin niya ngayon na wala na siya sa serbisyo. Hindi nagtagal, tumanggap si Shale ng voicemail mula sa isa sa kanyang mga dating kasamahan. May isang trabahong maaaring makatulong upang siya ay kumita. Nagkita sila sa isang strip club upang pag-usapan ito. Si Joey, isa sa kanyang pinagkakatiwalaang kasama, ay hikayatin siyang tanggapin ang alok. Ipinakilala si Shale sa kliyente at sa isang katunggali na nagngangalang John Janus. Nalaman ni Shale na ang trabaho ay may kinalaman sa pagbabantay ng mga kargamentong may droga at pagprotekta nito mula sa karibal na gang at pamahalaan. Hindi ito katanggap-tanggap kay Shale.
Isa siyang taong may prinsipyo at tumangging makisangkot sa anumang ilegal na gawain. Tinanggihan niya ang trabaho upang patunayan na ang mamamatay tao ay iba sa isang sundalo pagdating sa prinsipyo. Kinabukasan, nagpa siyang mag-jogging si Jane malapit sa dalampasigan. Hindi niya alam na may kasapi ng KOD gang na nag-aabang sa kanya. Habang tumatakbo siya malapit sa lalaki, bigla siyang sinuntok, nabali ang kanyang tuhod, at inatake ng brutal. Sa kabutihang palad, malapit lang si Shale. Narinig niya ang kaguluhan at agad siyang tumakbo upang iligtas si Jane at nagawa niyang takutin palayo ang salarin. Agad niyang isinugod si Jane sa ospital upang ipagamot. Habang nagpapagaling, sinabi ni Jane ang kanyang hinala kay Shale. Naniniwala siyang planado ang atake at maaaring may kinalaman dito ang isang tao sa paaralan. Nakiusap siyang gumawa ng paraan si Shale tungkol sa kanyang pansamantalang pagkawala at humiling na siya na ang tumawag sa paaralan para sa kanya. Dahil nakita ni Shale ang takot at sakit na pinagdaraanan ni Jane, nangakong hindi niya hahayaang may mangyaring masama sa kanya. Anumang may gawa nito ay hindi makakaligtas. Iniwan niya si Jane upang makapagpahinga at nagpa siyang magkunwaring guro upang palitan siya at alamin kung sino ang may kagagawan ng lahat at panagutin sila sa batas. Nagsimulang maghanda si Shale para sa kanyang bagong misyon. Kasama ang kanyang grupo, gumawa sila ng plano upang makapasok sa paaralan. Upang itago ang kanyang pagkakakilanlan at koneksyon kay Jane, gumamit siya ng bagong pangalan, James Smith. Ginamit niya ang alias na ito upang mag-submit ng aplikasyon at agad na naimbitahan para sa panayam. Sa panayam, tila pala kaibigan at magiliw si Principal Rolly. Sinabi niya kay Ginoong Smith na siya ay sasailalim muna sa probationary period. Siniguro ni Smith na gagawin niya ang kanyang makakaya upang mapunan ang pwesto ni Jane. Bagaman kalmado at propesyonal ang kanyang anyo, nakatuon si Smith sa kanyang lihim na layunin. Ang tukuyin ang may sala sa nangyari kay Jane at ilantad ang katiwalian sa loob ng paaralan. Sa kanyang unang araw ng pagtuturo, pumasok si Smith sa isang silid-aralan na puno ng bastos at magugulong estudyante. Maingay at magulo ang buong silid, ngunit hindi ito ikinabahala ni Smith. Tahimik siyang lumakad sa unahan ng klase at sinimulang tawagin ang mga pangalan. Habang inoobserbahan ang mga estudyante, unti-unti niyang nauunawaan ang mga problema sa paaralan. Maraming estudyante ang wala ng pakialam sa pag-aaral at ang disiplina ay hindi na umiiral. Maya-maya, sa lounge ng mga guro, muling nakita ni Smith si Sherman at ipinakilala siya sa librarian ng paaralan na si Hannah Dillon. Nagkaroon sila ng maikli ngunit mahalagang pag-uusap. Ipinaliwanag ni Sherman kung gaano kapanganib ang KOD gang at kung paano nila kinokontrol ang paaralan sa pamamagitan ng takot. Dagdag pa ni Hannah, naniniwala siyang may kinalaman ang gang sa pag-atake kay Jane. Pati si Principal Rolly ay pinaghihinalaan ni Hannah na posibleng kasabwat ng gang, bagaman ipinagtanggol siya ni Sherman at sinabing dating pulis si Rolly at hindi gagawa ng ganoong bagay. Sa kabila nito, nagsimulang maghinala si Smith kay Rolly. Sa isang pribadong pag-uusap kay Principal Rolly, napansin ni Smith ang ilang kahina-hinalang bagay, tulad ng mamahaling gintong relos ni Rolly na hindi tugma sa sweldo ng isang prinsipal. Naging tahimik na labanan ng talino ang kanilang pag-uusap. Pareho silang nagtapon ng maingat na pahayag upang subukin ang isa't isa. Ngunit ipinakita ni Rolly ang kanyang punto sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano siya nagtatag ng awtoridad sa mga estudyante. Nagtapos ang pagpupulong sa pahiwatig ni Rolly na mas mahalaga ang kapangyarihan kaysa katarungan, bagay na lalong nagpatingkad sa hinala ni Smith. Kinagabihan, muling nagkita si Smith at ang kanyang military team upang ilatag ang panibagong plano, ang lihim na pagmamanman sa paaralan. Maglalagay sila ng mga kamera upang bantayan ang kilos ng mga miyembro ng KOD at makakalap ng totoong ebidensya. Bagamat may alinlangan ang ilan sa mga miyembro, sa huli ay pumayag din silang tumulong.
Kinabukasan, sinimulan ni Smith ang kanyang aralin tungkol sa digmaang Vietnam. Habang nakatalikod siya upang magsulat sa pisara, may estudyanteng nagngangalang Taye na naghagis ng pinisang lata ng soft drinks sa kanya. Sa bilis ng kanyang reflexes, nasalo ni Smith ang lata sa ere at ibinalik ito. Tumama mismo sa noo ni Taye. Nabigla ang mga estudyante. Tumayo si Taye, handang makipag-away habang naghiyawan ang kanyang mga kaklase. Ngunit madali siyang napigilan ni Smith. Niyuko niya ang braso ni Taye at pinadapa ito ng hindi gumagamit ng labis na puwersa. Pagkatapos, nilapitan ni Smith ang isa pang estudyanteng si Rodriguez. Kanina pa niya napapansin na may dalang matalim na ice pick si Rodriguez. Maayos niya itong sinabihan na isuko ang sandata. Nang tumanggi ito, hinawakan ni Smith ang kamay nito at pinilipit ang daliri hanggang sa mabitawan ang armas. Nagpadala ito ng malinaw na mensahe sa buong klase. Hindi siya gurong pwedeng bastusin. Mula noon, natahimik ang buong silid. Nakuha ni Smith ang kontrol ng klase at nagsimulang magturo ng may respeto mula sa mga estudyante. Di nagtagal, nagtungo sina Taye at Rodriguez sa nurse at isinalaysay ang nangyari kay Principal Rolly. Agad namang pinapunta ni Rolly ang school security guard na si Marvin sa silid-aralan ni Smith. Ngunit pagdating niya roon, laking gulat niya na tahimik ang klase at nakikinig ng mabuti ang lahat. Dahil sa pagbabagong nakita, nagpasya si Rolly na huwag munang magpataw ng parusa at hintayin na lamang matapos ang klase bago kumilos. Habang nagpapatuloy ang klase, lalong tumitindi ang tensyon. Si Lucas, ang leader ng KOD gang, ay sinubukang inisin si Smith. Yumuko ito at may mapanuyang tanong kung nabaril na ba si Smith. Layunin nitong takutin siya, ngunit nanatiling kalmado at hindi natinag si Smith. Kinahapunan, pinanood ni Smith ang buong paligid ng paaralan gamit ang mga nakatagong kamera na ininstall ng kanyang kasamahan na si Skids. Habang masinsinang nagmamasid, napansin niyang papalapit si Principal Claude Roll sa kanyang silid-aralan. Agad na kumilos si Smith upang gawing normal ang sitwasyon. Pagpasok ni Rolly sa klase, agad nitong inilabas ang isang seryosong alalahanin. May ilang estudyanteng nagbabalak magsampa ng kaso laban kay Smith. Hiningi ni Rolly na humingi ito ng tawad upang hindi masibak sa trabaho. Ngunit si Smith, bihasa sa batas, ay nagpahayag na hindi siya basta-bastang matatanggal ng walang tamang proseso. Ipinaalala niya kay Rolly na ang pagtanggal ng guro ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 linggong paunawa. Ang kanyang matibay na paninindigan ay ikinagulat ni Rolly. Dahil dito, lalong nagduda si Rolly sa katahimikan at kumpiyansa ni Smith. Kaya't iniutos niya ang masusing investigasyon sa mga dokumento ni Smith. Ngunit ang natuklasan niya ay mga peking dokumento at huwad na talaan. Sinadya ni Smith at ng kanyang team bilang bahagi ng kanilang deep cover operation. Kalaunan, inihatid ni Smith pauwi si Jane. Pagpasok niya sa bahay, nakita ni Jane ang isang sulat mula sa kanyang mga estudyante. Inilalahad nito ang kanilang pasasalamat at malasakit sa kanyang kalagayan. Sa labis na damdamin, napaiyak si Jane. Sinubukang aliwin siya ni Smith, ngunit naging sanhi ito ng isang maliit na pagtatalo. Sa kabila ng tensyon, pareho silang may malalim na malasakit sa isa't isa at sa misyong kanilang pinanghahawakan. Kinabukasan, bumalik si Smith sa silid-aralan, handang muling magturo. Dumating ng huli si Juan Lucas at ang kanyang grupo ng mga pasaway, halatang nagnanais siyang inisin. Sinita ni Smith ang pagiging huli ni Juan sa harap ng klase. Si Juan, sa mapang-uyam na tono, ay nagtanong kung kailangan ba niyang isulat ang salitang sorry ng 10 beses sa pisara. Dinagdagan pa ito ni Smith at sinabing gawin niya itong 100 beses. Napapayag niya si Lucas magsulat sa pisara, pero nagbitiw muna ito kay Smith ng mga pagbabanta na salita. Hindi nagpapadala sa pananakot,
Binago ni Smith ang mood sa pamamagitan ng pagsisimula ng isang malalim at makabuluhang talakayan sa klase. Ginamit niya ang pangalan ni Jerome, isang estudyante, upang simulan ang isang pag-uusap na naging isang makapangyarihang aral. Nagtanong siya sa kanila ng mga tanong tungkol sa kanilang kinabukasan, kanilang mga layunin, at ang mga kahihinatnan ng kanilang kasalukuyang mga gawain. Unti-unti, ang mga estudyante ay nagsimulang makisali. Ang kanilang mga depensibong pag-uugali ay unti-unting nawala habang naiintindihan nila na si Smith ay tinutulungan silang mag-isip ng lampas sa kalsada. Ang talakayan ay naging emosyonal at nakapagpapabukas ng isipan. Pinipilit ang mga estudyante na harapin ang mga masakit na katotohanan. Matapos ang aralin, biglang muling lumitaw si Rolly. Sa pagkakataong ito, pinuri niya si Smith sa kung paano niya hinarap si Juan. Mukhang humanga si Rolly na si Smith ay nagawang mapanatili ang kontrol nang hindi gumamit ng karahasan. Inimbitahan niya si Smith na makipagkita sa kanya mamaya sa araw. Hindi alam ni Smith, gayunpaman, may ibang plano si Rolly. Sa parehong araw, lihim siyang nakipagkita kay Juan Lakas upang magplano ng pagpatay kay Smith. Naniniwala silang panahon na para tuluyan siyang alisin. Sa kabutihang palad, isang hakbang na mas maaga si Smith. Pinanood niya ang kanilang pagpupulong sa surveillance cameras at naghanda ayon sa nakita niya. Habang lumulubog ang araw, naghanda si Smith para sa posibleng pag-atake, suot ang bulletproof vest at pinili ang estratehikong lugar sa school library. Tahimik siyang naghintay. Sina Juan at isang grupo ng mga armadong goons na inupahan ni Rolly ay sumugod sa library. Isang marahas na engkwentro ang sumunod. Lumaban si Smith ng buong tapang gamit ang kanyang military skills. Isa-isa, pinabagsak niya ang mga umaatake, pinangibabawan sila at itinapon ang kanilang mga katawan palabas ng bintana ng library. Dumating ang isang kasama nila Juan Lucas at bigla nito binaril si Smith. Bumagsak si Smith at inisip ng lahat patay na ito. Isusunod naman nila ang librarian patayin, pero buti na lang buhay pa si Smith at niligtas ito. Pinalipit niya ang kamay ng lalaki at tinapon sa labas ng bintana habang nagulat sila Juan na buhay pa pala ito. Pagkatapos, habang palabas ng gusali si Rolly, nakasalubong niya si Smith na kalmado at kampante. Nagulat at litong-lito, tinangkang itago ni Rolly ang kanyang pagkabigla. Nagkunwari si Smith na walang nangyari at tinanong si Rolly kung ano ang dapat sana'y pag-uusapan sa kanilang meeting. Nabigla si Rolly at nasabi na huli na ang lahat at sila'y naghiwalay nang hindi ibinunyag ang totoo. Sa ibang lugar, si Sherman ay bumisita kay Jane sa bahay. Pinatahan niya ito at nakipagkwentuhan. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting napagtanto ni Sherman ang isang bagay. Base sa kanyang kaalaman at mga nakita, nagsimulang maghinala si Sherman na maaaring si Smith ay si Shale, asawa ni Jane at isang dating sundalo. Samantala, ang kakampi ni Smith na si Joey ay patuloy na minamanmanan ang galaw ng gang. Sinundan niya si Juan Lucas at iniwan ang mensahe para kay Smith na may detalye ng kanyang kinaroroonan. Kinagabihan, bumalik si Smith sa bahay. Si Jane, na emosyonal pa rin, ay hinarap siya. Nalaman na niya ang lihim na pagkakakilanlan ni Smith at ang tunay nitong layunin sa paaralan. Sinabi niya na nalaman niya ang lahat mula kay Sherman. Hindi ito itinanggi ni Smith. Sa halip, nagbukas siya sa kanya. Ipinaliwanag niya na naniniwala siyang si Rolly ay nakikipagtulungan sa KOD gang at siya'y nakatuon sa pagpabagsak sa kanila upang protektahan ang mga estudyante at ibalik ang kaayusan sa paaralan. Nagpatuloy ang team sa kanilang pagmamanman sa gang. Isang araw, tinawagan ni Joey si Smith at pinapunta siya sa isang lokasyon malapit sa pantalan. Naniniwala siyang may malakihang drug deal na magaganap. Dumating si Smith at magkasama nilang pinanood ang KOD
habang nakikipagnegosasyon sa mga mamimili. Nang makumpirma ang deal, naglunsad ng biglaang atake sina Smith at Joey. Tumutok si Smith sa mga miyembro ng gang habang si Joey ay humawak sa mga mamimili sa bangka. Sa gitna ng kaguluhan, isa sa mga kasama ni Smith, si Holland, na dati tutol sa misyon, ay inutusan ang isang lalaking nagngangalang Bull na patumbahin si Smith. Isang mabangis na labanan ang naganap sa pagitan ni Bull at Smith. Matindi ito, palitan ng mabibigat na suntok. Sa huli, napatumba ni Smith si Bull. Nang makita ng kakampi ang determinasyon ni Smith, nagbago siya ng isip at nagpa siya na tumulong. Magkasama nilang tinalo si Bull, kinuha ang pera ng droga, at itinapon ang natirang droga sa karagatan. Kinaumagahan, nanood si Rolly ng ulat sa balita tungkol sa drug bust. Habang pinoproseso ang pangyayari, nakatanggap siya ng banta sa tawag mula sa drug lord, galit na galit sa pagkawala ng pera at produkto. Ipinapabayad ng drug lord ang kabuuan. Dahil sa takot, nagmadaling pumunta si Rolly sa paaralan at hinarap si Juan. Ngunit sa pag-uusap nila, natuklasan niyang si Smith ang nasa likod ng lahat. Hindi ito itinago ni Smith. Matapang niyang inanunsyo na ang perang nabawi mula sa drug bust ay ginamit upang ayusin ang pasilidad ng paaralan at bumili ng libreng pizza para sa mga estudyante. Habang sinasabi niya ang magandang balita, biglang lumapit si Rolly at agad siyang tinanggal sa trabaho. Gayunman, ang mga ginawa ni Smith ay hinangaan ng marami, kabilang ang mga estudyante at si Sherman, na ngayon ay lubos ng sumusuporta sa misyon ni Smith. Nag-alok si Sherman ng mas diretsong tulong, ngunit binalaan siya ni Smith na mag-ingat, lalo na't maaaring si Rolly ay kasabwat ng kalaban. Gustong maniwala ni Sherman na inosente si Rolly, ngunit nabalot ng katapatan at tiwala ang kanyang paghusga. Kinagabihan, muling naging target si Smith ng marahas na pag-atake. Ang mga miyembro ng gang na konektado sa KOD at maging ang kanilang mga kasabwat na tiwali ay naging desperado na siyang patayin dahil ang kanyang undercover na operasyon ay naglalantad ng kanilang ilegal na aktibidad. Sa dilim ng gabi, nakaligtas si Smith sa isang planadong pagpatay. Nagputukan ng baril at ang sasakyan ni Smith ay sumalpok sa isang kalapit na bahay, ngunit mapalad itong nakaligtas. Sa kaparehong oras, si Sherman, ang kapwa guro na sumusuporta kay Smith at kalaban ng gang, ay nasangkot sa isang mapanganib na kriminal na sitwasyon. Sa basement ng paaralan, sinubukan ni Sherman na mangalap ng ebidensya sa ilegal na kalakalan ng droga ng gang at ang kanilang impluwensya sa paaralan. Ngunit siya ay inambush ni Juan at Talis, ang pangunahing kriminal ng gang na malalim ang kaugnayan sa droga. Sa kasamaang palad, pinatay si Sherman sa engkwentrong ito at ang principal mismo ang pumatay sa kanya gamit ang sarili niyang kamay. Ang kanyang kamatayan ay biglaan at brutal, yumanig sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Sa kabutihang palad, isang estudyante ang nakasaksi sa pagpatay at kalaunan ay isinumbong ang kanilang nakita, nagbibigay ng mahalagang impormasyon kay Smith at sa mga awtoridad. Kinabukasan ng umaga, mabilis na kumalat ang balita sa paaralan at komunidad na patay na si Smith. Ang impormasyong ito ay ikinalat ni Rolly na nagdulot ng kalungkutan sa paaralan nung araw na iyon. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, si Smith ay muling nagpakita sa paaralan ng buhay at maayos. Ang kanyang hindi inaasahang pagbabalik ay nagdulot ng pagkalito at takot sa mga sangkot sa operasyon ng gang. Ang kanyang kaligtasan ay malinaw na palatandaan na hindi madaling mananaig ang mga tiwaling puwersa. Sa kasagsagan ng tensyon, hinarap ni Smith si G. Wolson, isa pang kasapi na palihim na sumusuporta sa kalakalan ng droga ng KOD gang. Hinarap ni Smith si Wolson tungkol sa kanyang pagtataksil at pakikilahok sa mga kriminal na gawain ng gang. Ang komprontasyon ay naging matindi
na inilalantad ang lalim ng katiwalian sa pamunuan ng paaralan. Samantala, gumanti ang KOD sa pamamagitan ng marahas na pag-atake sa bahay ni Jane. Binabasag ng mga kasapi ng gang ang mga bintana, sumisigaw ng banta, at tinatakot si Jane. Isang estudyante na nakasaksi sa pagpatay kay Sherman ang naghahanap kay Smith upang sabihin ang nangyari. Kaya't bumisita siya sa kanyang bahay kasama ang isang kamag-aral. Gayunpaman, dinala rin sila ni Juan sa loob ng bahay at tinakpan ang kanilang mga bibig habang hinihintay ang pagdating ni Smith. Dumating si Smith sa tamang oras, ngunit hindi pa rin alam ng gang na siya si Shale. Hindi nila alam na pinapasok nila siya, ngunit matapos ang kanyang unang mga atake, siya ay napagtagumpayan nila. Hindi siya makalaban o makatakas, at tumawag si Juan sa kanyang mga amo upang ipaalam na si Shale at si Smith ay iisang tao. Nang marinig ito, iniutos ng amo na tapusin na siya. Ipinapakita ng marahas na paghihiganti na handa ang gang na gawin ang lahat upang mapanatili ang kontrol at patahimikin ang sinumang kalaban nila. Bago pa man siya barilin, narinig ni Juan ang doorbell at inutusan si Jane na tignan ito. Ang bumisita ay ang landlady niya, at habang kinakausap ito ni Jane upang paalisin, sinamantala ni Shale ang pagkakataon upang saksakin sa binti ang lalaking katabi niya. Napatumba niya ang karamihan, ngunit hindi niya nailigtas si Jane. Nagkagulo at itinutok ni Juan ang baril sa ulo ni Jane. Sinabing kailangang ibaba ni Smith ang baril kung gusto niyang iligtas siya. Walang pagpipilian, ibinaba ni Shale ang kanyang baril. Ngunit ang batang lalaki ay bumaril sa tamang oras at tinamaan si Juan upang siya'y madisarmahan. Ngayon na napakalma na ang pangunahing banta, iniukol ni Smith ang kanyang pansin kay Claude Rowley. Ang kwento ay papalapit na sa isang matinding huling laban. Sa paaralan, naghahanda si Smith at ang kanyang mga kakampi upang harapin ang KOD gang sa isang desperadong pagsubok na bawiin ang paaralan. Matindi at magulo ang labanan. Nasira ang mga silid-aralan, nagkandahalo-halo ang mga mesa, at ang dating mapayapang lugar ng pagkatuto ay naging larangan ng digmaan. Maraming buhay ang nawala o malubhang nasugatan sa karahasang dulot ng impluwensya ng gang. Sa kabila ng pagkawasak, lumaban si Smith at ang kanyang koponan ng may determinasyon at kakayahan. Sama-sama nilang pinulbos ang hawak ng gang sa paaralan. Binomba ang mga pangunahing kasapi at pinakita ang kapangyarihan ng mga ito sa loob ng institusyon. May ilang kasapi rin ng koponan ni Shale ang namatay. Isa ang binaril sa ulo ng kalaban at ang isa ay sabay na sumabog kasama ang kalaban dahil sa isang walang ibang opsyon na sitwasyon. Nagpatuloy ang paghahanap, ngunit sa isang punto, lumabas si Rowley mula sa kanyang pinagtataguan at binaril si Holland mula sa likuran. Siya at ang kanyang mga tauhan ay nagtago upang hintayin ang pagdating ni Smith at patayin siya. Sa wakas, naging maingat si Smith sa kanyang pagdating at pinatay muna niya ang ilaw bago ipakita ang sarili. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dalawa at si Rowley ay tila galit na galit at desperado habang si Smith ay nagpapakawala ng mga taktikal na suntok sa kanyang mukha. Isa pang kalaban ang bumaril kay Smith sa balikat, ngunit siya ay agad namatay sa kamay ni Holland, na halos wala ng buhay at malapit ng bawian. Ngayon na silang dalawa na lang ang natitira, ito na ang huling sagupaan. Nagpatuloy ang labanan sa pamamagitan ng kamay sa kamay, at matapos ang matinding tunggalian, kinuha ni Rowley ang baril at itinutok ito kay Smith. Tinatanong siya kung bakit niya ito ginagawa kung hindi naman dahil sa pera. Sumagot si Shale na hindi lahat ay natuturo sa paaralan at binigyan siya ng huling suntok na tumapos sa kanya noon din. Sa wakas, lumabas si Shale mula sa paaralan at nakita si Joey na sugatan ngunit buhay. Sa pagtatapos ng kwento, tanging si Smith
at ang kanyang pinagkakatiwalaang kakampi na si Joey ang natirang buhay matapos ang mabangis na labanan. Ngayon, sa pagbagsak ng gang at pagtanggal sa mga tiwaling pinuno, nagsisimula ng makabawi ang paaralan. Dahan-dahan nang muling nakakamit ng mga estudyante at kawani ang kontrol sa kanilang kapaligiran, na muling nagiging isang ligtas at kapaki-pakinabang na lugar para sa pagkatuto.